hindi ka lang naman consumer kasi minsan nagbibigay ka rin naman tayo, nagbibigay rin naman tayo ng mga opinions natin, ng thoughts natin. So, hindi lang tayo yung umiiwas minsan or nagsusocial detox. Yung ibang tao minsan nagdi-detox din sa atin. So, we also need to be mindful na we post things then that can trigger other people. Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Ang naisip ko na pag-usapan natin is inspired dun sa ginawa ng isa nating kaibigan na nag-social media break ng isang oras, no? Joke. Well, sabi niya mga 3 araw naman daw, mga 3 to 4 days siya nag-social media break. And interestingly, hindi lang siya. I actually have another friend na nag-social media break pero 1 week. But I do have 2 friends. Ang schedule nila every September na nagso-social media detox sila or social media break, which is, yun, totally 1 month wala silang posts online and hindi rin sila nag-check ng social media nila. Although, napaka-essential na kasi ngayon yung internet messaging. So, pwede mo lang silang ma-contact or makausap sa instant messenger, which means dapat friend mo sila. So, hindi rin sila makokontak ng mga hindi nila connections online. I think it would be an interesting topic to talk about, yung concept ng social media detox, no? O social media break. But kayo ba, nagawa nyo na ba yon dati? Or ginagawa nyo ba yan, yung social media break? Ako, siguro nagagawa ko siya nang hindi sadya. Hindi ko siya naka-announce. Hindi ko din siya. Sorry na my friend. Hindi siya, hindi siya nakapost na I would go on a social media break. Siguro depende naman din yun sa tao. Maybe because kaya nagpo-post yung iba ng ganon is yung income nila or yung part of trabaho nila or life nila is on the social media. Kaya kailangan nila magsabi na hindi sila makakontak. Parang siguro, nagpunta kasi ako ng bakasyon, so hindi nyo makakontak for ganitong span of time. Siguro ganon kaya nagsasabi yung iba. Ako, unintentionally siguro nagagawa ko siya. Well, first, kapag halimbawang nabibisi ako sa mga bagay-bagay, bawa sa work or may mga nakaschedule na mga labas or gala or yung kasama ko naman din yung mga usual na taong nakakausap or nakakalumuha ko sa social media. Sila din naman yung kasama ko personally. So, hindi ako nakapag-social media. Usually kasi ang social media to connect din yung mga taong malapit sa akin eh. So, unintentionally siguro, nadi-detox siya or hindi ako nakakapag-social media kapag yun yung una. Kapag halimbawang nabisi sa work, nabisi sa mga bagay-bagay, kasama ko naman din yung mga taong usually kong nakakausap doon. Ganon. Second would be, siguro part din na na-overwhelm ka nga in some cases dun sa social media kapag ang toxic na nung nakikita mo or nababasa mo. Siguro, yun, kaya ka nag-detox din. May, kasi yan parang, ano bang tawag doon? Internal insecurities or something na ganon. Kasi, lahat kasi ng pinapost sa social media would be good things. Wala naman magpo-post dyan masyadong, alam mo yun. So, minsan kasi, parang nakikita mo na, hala, ang ganda na ng buhay nila, ang ayos na, hala, ganito, ganyan, ganyan. So, mako-compare mo minsan. So, siguro, hindi ko sinasadya, pero ayoko mo lang tingnan. Hindi ko alam for how many weeks, hours, or days ko siya nagagawa. Pero, may mga moments pa rin na silip siguro after. Siguro may mga ganun. Kapag ayoko lang din yung nakikita ko. Unintentionally, hindi ko siya nakaplan or sinasadya mag-detox. Parang gano'n. Parang ang babait ng mga nasa timeline mo, Tonyo, kasi ako usually
social media break ako pag mga puro nag-aaway yung mga nasa timeline ko. May mga nag-aaway. Meron, pero hindi. Meron naman, may mga nag-aaway. Maliban doon sa mga nagte-trend, syempre. Pero yung mga personally na kakilala ko, konti lang. Hindi siya talaga totally na puro yun yung madalas ko nakikita doon sa kanila. Parang ganon. So, ayun. So, siguro nga, baka mababait yung mga, ano to ha, ang social media na, pwede ba magbanggit ng social media dito? Sige. Yung Blue Up. Blue Up. Facebook. Feeling mo na sa PBB ka. Oo. Confession. So, sa Facebook, usually, nabawasan din naman kasi yung posting ko sa Facebook eh. Pag dinitingnan ko yung memories, ang cringy niya na parang halaan ba yun? Ganun pala ako noon. Na kada kain ko, nakapost, kada lahat ng nasa isip ko, ano ba yan, mag-e-exam na naman kami or pagod na naman sa duty, ganyan-ganyan. Nakapost lagi. So sabi ko, parang nag-grow ka na din na minsan iniisip ko, kahit ngayon, iniisip ko, popost ko pa ba siya? Yung thoughts ko to or akin na lang? Or pwede ko naman sabihin within sa inyong group. Yeah, sa inyong opinion ko na lang sa inyo. So, GC na lang natin, mga ganyan. Popost ko ba to? Mga ganyan-ganyan. So, yung FB ko, actually, nagmukhang work-related na din. Kasi mostly work siya. Mostly something trivial na lang siguro. Or pailan-ilan na lang yung post ko. Personal. On my personal aspect. More on outside na siya. Or may gusto lang siguro sabihin na makabuluhan. Pero mostly kasi pag tinitingnan ko, most on work na kasi yung mga posting ko or mga events na lang or celebrations. Mga ganun na lang. Hindi na masyado anong tawag doon? Anong tawag doon sa term? Puksaan. Hindi na masyado yung magpuksaan. Pag may nag-initiate na lang. So, hindi siya yung tipong intentional na pinaplano mo, no? Yes. Usually kasi busy ka sa work or wala ka talaga sa mood na hindi mo siya na-check. And ang social media break mo, Tonyo, is hindi mo na siya chine-check. Hindi ka umaabot dun sa extremes na dinidelete mo yung app or dinideactivate yung account mo. Hindi ka ganon. Oo. Yun na, personal yun. Hindi mo naman kailangan malaman. Basta kaya ko na hindi siya naman tignan. Ikaw ba, Panda, nagdi-delete ka ba ng app pag nagso-social media break ka or ginagawa mo ba yun? Well, actually, that's a good question. Sa tagal lang, since nagkaroon na ng online presence, parang I've detox around 3 times. Yung legit na detox Like, nag-deactivate ako ng, hindi ko naman siya dinelete, pero nag-deactivate ako ng Facebook, ng X, ng IG, ganyan. And, matagal din yun. Like, I don't know if natatandaan mo pa to nyo, parang more than 2 years akong hindi na wow, okay. Yes. Oo, ang tagal. Yun yung time na sobrang daming, basta ang gulo ng mga bagay-bagay nun. Tapos parang hindi din nakakatulong yung social media. So parang sabi ko, might as well detox na lang. Tapos more personal connections kasi yung inattempt ko na i-build during that time instead of online. So yun. Pero tapos yung second instance is I think around election period yata yan. Or somewhere along those lines. Oo, kasi yun yung ang toxic. Kahit saan ka magpunta, like kahit Facebook, X, or IG, ang toxic ng tao, like everyone's trying to get on each other's throats. Parang nagpupuksaan and all. Pero guilty din naman ako doon kasi especially the last election, I was very vocal to the point na medyo may mga family members and relatives ako na nakadisagreehan na nang-away na talaga sila kasi medyo naging mga fanatics na alam mo yan may mga fanatics kasi na they won't stand for reason na mag-ad hominems na mga away na ganyan. So pag dumadating na usually sa point na ganun, ayoko i-drain yung sarili ko kasi parang I've said my piece. If ayaw nyo and mang-away na lang kayo, might as well either mag-social detox na lang kasi hindi
Hindi rin naman kasi hindi rin productive for you na i-continue yung pag-engage sa mga tao if you know naman na they're not gonna be receptive and then puro away na lang din yung ibabato. So, yun, minsan kailangan din ng detox. Like yung, sorry, relate ko lang. Like yung puksaan kagabi sa sa ex. Yung mga ganyan. Yung, like, alam mong small things lang na dapat hindi na pinapalaki, pero pinapalaki pa. So, kaya gets ko yung friend natin kung bakit siya nag-social detox. Though, iba naman kasi yung circumstance niya. Medyo mas malala yung circumstance niya. But, I understand na at certain points, minsan, peace of mind na lang din hanap natin, hindi na yung pakikipaggulo. Di ba? Ikaw ba, Fix? Nag-social detox ka rin ba? Yeah, definitely nagso-social media detox ako, but katulad ni Tonyo, hindi ko ina-announce at hindi rin ako nagde-deactivate or nagde-delete. Siguro medyo malakas yung willpower ko or yung discipline ko on that part na talagang napipigil ako yung sarili ko na hindi mag-check, no? Probably because maraming naman akong mga alternatives na pwedeng gawin habang naka-social media detox. So, basically, iiwasan mo lang naman magbukas ng Facebook, X, even TikTok, at saka Instagram, basta yung mga social networks na yun. Ang ginagawa ko is, naghahanap ako ng pampalit sa kanya. And on my part, usually, YouTube, no? YouTube yung alternative ko. Pag meron akong temptation na magbukas sa social media, YouTube instead yung nabubuksan ko. Tapos, malaking part siguro kasi yung mga fina-follow ko sa YouTube, mga non-toxic people. Alam mo yun, mga non-toxic channels. So, I don't really follow yung mga nagva-vlog or yung mga nagbibigay ng mga opinion. Karamihan sa kanila yung mga academic na content, no? So, yes. Yung may mga commentaries. Medyo iwas ako sa mga ganon. Basta, ang usually fina-follow ko sa, the only channels na fina-follow ko talaga sa YouTube is yung mga Veritasium. Basta yung mga educational, no? Parang Discovery Channel yung aking timeline. O TED Talks, ganyan. So, pag binuksan ko yung YouTube, sigurado ako, wala akong mapapanood doon na nagbibigay ng opinion on anything. Alam mo yun, bihira yung current events na nagbabalita or nagre-react. Wala yung mga nagva-vlog tungkol sa buhay nila kasi I agree with Tonyo, minsan nakaka-insecure yun pag nakita mo, ang ganda naman nung pinuntahan niya, nakaka-inget in a way, no? So, hindi ako nag-a-announce because I don't think it's necessary kasi dahil hindi ako nagde-deactivate, I think malaking bagay yon kaya hindi necessary na mag-announce because I understand kasi isa ko kaibigan, nagde-deactivate din talaga ng accounts kaya kailangan niya i-announce prior para hindi siya hanapin or alam kung paano siya kausapin. And I think kanya-kanya ding paraan yan ng social media detox. Yes. But for me, kahit na malaking part din ng work ko is online, I think that's also the reason bakit I choose na not to deactivate accounts para hindi rin mag-worry. And I think na unnecessary information din siya for a lot of my friends na sasabihin ko na mag-social media detox ako dahil kung kaibigan talaga kita, pwede mo naman akong i-direct message and masasagot kita doon. Important ba na nagso-social media detox ka or is it something na necessary na sa panahon ngayon? Essential na ba siyang ginagawa? Yeah. Sa so essential, it depends on the content that you consume. Yung essentiality niya. Kung ang content na kino-consume mo are on more on the topics of current events,
um, yung mga political stuff and yung mga national events na nangyari Mga sa trending, ganyan. hindi, sorry, mga international struggles, yung mga ganyan, yung mga tungkol sa war, tungkol doon sa Palestine, sa Israel, and sa, yun, yung mga ganon, anything na more on the political side, I would really recommend na mag-social detox kasi ang dami doon sa part na yon ng online community na very toxic, very opinionated, na talaga makikipagpuksaan sila just to prove their point. Pero if your content or if what you consume naman is more on the educational side, like yung gusto mo lang naman natututo or gusto mo nanonood ng mga contents that teaches you about how to do things or how to educate yourself more, I think hindi naman need ng social detox. So, at the end of the day, it would just matter, or social detox would just matter depending on what content you're consuming online. Tsaka I think gusto ko na lang i-point out na besides consuming online contents, dapat we should also be mindful then of what we post on social media. Kasi magiging hindi ka na naman consumer kasi minsan nagbibigay ka rin naman nagbibigay rin naman tayo ng mga opinions natin, ng thoughts natin. So hindi lang tayo yung umiiwas minsan or nagso-social detox. Yung ibang tao minsan nagdi-detox din sa atin. So we also need to be mindful na we post things then that can trigger other people na they might not align with our thinking, or they might not want to believe or to want to be educated about certain stuff na for us good thing pero for them pala bad thing. So yun, point ko lang is besides yung ibang tao na nagdi-detox, dapat tayo din, we should also be mindful of what we share online para alam mo yun, it's a give and take situation. Kung pwede tayo mag-online detox sa content nila, same goes for them to us. Ayan, ikaw ba, Todd? Siguro, based sa sinabi mo, naalala ko lang na karamihan siguro nakakalimutan na yung nag-trend na kasabihan na click before you think, think before you click pala. Think before you click. Think before you click. Kasi ngayon talaga, ewan ko kung saan din nagsimula na parang lahat talaga is naka-announce. Parang lahat talaga na kailangan sabihin naka-post. Diba? Kasi alam ko na uso yun noon way back 2000 something din yun. Parang election din yun or the rise din yun ng mga social media. Na alam mo yun, pag-iisipan mo muna before mo yung ipopost. No, yung una siguro doon is pag nag-iisipan mo siya kasi pamaya may mali ka sa sinasabi mo, pero tama, baka nga may nati-trigger tayo na hindi natin alam. So, speaking of trigger din naman, tingin ko, yung social media detox kasi, essential siya sa isang tao na madali din ma-trigger. Or alam mo yun, yung very affected, yung iba-iba kasi yung tao Yung merong tao na very affected dun sa post. Especially kapag halimbawang in general yung post, then meron talaga siyang prinsipyo. Ako, tingin ko lang din sa sarili ko, kung hindi naman kasi siya directly pa sa akin or hindi pa within my principle or siguro konti lang din yung mga ganun ko. Ang lakas ko maka-deadma. Browse lang, up ko lang. Yes. Hindi naman ako maapektuhan yan Kailangan ang dami ko pang kailangan gawin Di i-browse ko lang. So, kung ikaw yung tao na very empathetic, yan. Yung alam mo yun, very empathetic, very ma-absorb ng aura outside na nasabi mo kahit na social media yan, then it would not go to your own principle. Diba? Tapos aano mo na siya, yung nararamdaman mo na yung bigat, nararamdaman mo na yung presence ng katoxican sa'yo. And then, ikaw yung tao na essential for you na mag-social media detox, na siguro talagang kailangan mong i-control yung pag-open ng mga social media mo, ng mga FB, X, IG mo. Ahantong ka dun sa punto na you have to deactivate. Pero if you have a discipline nga or control over yourself na kaya mo naman hindi siya buksan and wala ka namang compulsory need na buksan siya, like for work or may inaabangan ka mga message doon, diba? Pwede naman hindi siya i-deactivate. Pwede deadmahin mo lang talaga siya. Siguro nauso na din kasi yung cloud chasing
kaya negative or positive feedback yan, 'di ba? Pake ko. Nakita ako may monetize na dito kaya negative feedback siya 'di ba? Unlike siguro before na hindi nila masisikmura or hindi nila kaya yung may mga negative views on their persona, on their kasi wala naman sila nag-gain. Ano yun sa kanila, drawbacks lang yung mag-gain sa kanila. Ngayon, even now na may drawbacks, may attention na kukuha, it can be monetized, di ba? May makukuha pa rin sila. O anong tawag doon, meron pa rin silang Negative popularity or something. Publicity, di ba? So yung iba, tinitake, advantage yung ganung bagay. So, kung ikaw yung madaling maapektuhan ng mga ganon, social media detox ka. For sure, sila, pake ko, wala ko social media detox. Post lang ako ng post, wala ka dyan. Kasi na maapekto ka. Iniisip ko kung kailan ko ba unang nakikita or napapansin yung mga nagso-social media detox or kailan nagsimula yung usapan tungkol sa mental health pagdating sa social media. And fairly recent, may social media presence ako early 2010s pa, no? Yung Twitter ko 2008 ko pa yun. Tapos siyempre Facebook around that time din. And I remember ang emphasis ng mga social media mavens, yung pa yung tawag doon, no? Dati is importante kung sino yung pina-follow mo. Because during that time, ang nakikita mong content online is yung pina-follow mo lang. Pwede kang consciously na i-follow mo lang yung gusto mo yung pinopost nila. However, through the years, katulad sa Facebook, sa Twitter, and sa Instagram, lumalabas na kasi yung mga tao na hindi mo naman fina-follow, 'di ba? Parang may FYP ka, may mga accounts na sinasuggest sa'yo na i-follow mo to kasi feeling ko magugustuhan mo to. So may algorithm na. And I think yun yung isa sa mga reason bakit kailangan mo mag-social media detox kasi masyadong toxic yung nilalabas sa'yo nung timeline mo. Regardless kung intentional naman o hindi. Dahil minsan, kung ano yung trending, kung merong isang post na nag-viral, anything related to that, may lalabas sa timeline mo Katulad sa Twitter, nung recent pinakahuling PBB, puro PBB yung post sa akin na karamihan. Siguro 90% mga hindi ko naman fina-follow, lumalabas. Tapos, although meron namang option na friends only yung makikita mo sa timeline, sa sobrang tagal mo na rin sa social media, dumami na rin yung friends mo. Katulad ako, 5,000 na yung friends ko sa Facebook and ang fina-follow ko sa Twitter, more than 1,000 people. So, pag check mo naman yung friends only, parang napaka-boring naman niya dahil dun mo nga makikita yung mga trivial na post na and I understand na medyo maayos din or magaling din mag-curate ng content ng friends mo itong mga social media kapag nandun ka sa main na timeline mo. So meron talaga siyang problem in a sense na hindi mo maiiwasan na hindi makakita ng toxic na posts. Kasi nga, mas maganda yung laman nung main na timeline mo na unfortunately, nagpapakita ng mga accounts na hindi mo naman fina-follow. Kapag nagso-social media detox ba kayo, ano yung ginagawa ninyo? Kasi as I shared, usually, YouTube lang talaga yung binubuksan ko tsaka yung mga GCs ko. Kayo ba, ano yung ginagawa niyo kapag quote-unquote naka-social media detox kayo? Ako na muna. Pero before I answer that, meron lang din ako naisip while you were explaining din kanina. I think kasi yung kung bakit lang nagkakaroon ng mga contents na hindi naman natin technically fina-follow, ganyan. Feeling ko kasi recently nagkaroon na ng evolution yung social media platform and more on the consumerism portion na siya. Like,
more on, gusto kasi nung yung mga may-ari ng social media like Facebook, X, ganyan, gusto nila kasi recently, for pananaw ko lang to, gusto nila mag-push ng mga agendas nila. In turn, ang nangyayari, yung mga people with a lot of followings, sila yung napupush forward sa mga contents. So, kahit hindi mo sila kilala, lalabas sila sa'yo kasi sila yung may sobrang daming number of followers. So, yung parang nagbabump up na sila sa feed mo. Tapos yung mga konti lang yung followers or yung mga konti lang yung mga post, sila yung minsan nawawala na. So, parang fini-feed na tayo kasi nung algorithm nung mga taong, let's say, quote-unquote, relevant at this time. Kaya lang, yun lang, kaya lang nagpo-push yung mga, yung minsan katoxican na. Pero anyways, going back to your question, kung anong ginagawa to detox, I think, same as you I read lang, I'm online, pero I don't check Facebook, I don't check X, IG. Ginagawa ko, nagbabasa ko ng manga, ng manhwa, or nagsa-sound trip, or naglalaro ng games. Yan, di ba? Nyo, trip natin maglaro-laro, ganyan. Kasi parang, it's my way then to learn something new and then to expand yung ideas ko and stuff. Kaya mas maganda yung nagbabasa, reading. And then, bukod doon, I'd say, like you, yung mini-meet ko na lang din in person yung mga friends ko to hang out. Tapos, doon na lang nagsishare ng mga kung ano-anong mga saloobin and stuff. Instead of, ayun din pala, one way of detoxing din is meeting with your friends and then sa kanila, kayo na lang yung magkaroon ng discussion about certain topics, ganyan. Hindi na ipopost online para lang... Or gumawa podcast. Dalawa. Oo, gawa ng podcast. Oo, tama. Hindi kasi mag-usap-usap sa Discord. If you think about it kasi, may mga bagay din naman talaga na I think we still need to let out, like thoughts that we still need to express. And instead of expressing it online to put fuel to the fire at palalain pa, mas maganda na lang ng mga micro conversations with friends na kayo lang. Parang kunwari, may mga cancelable kayong gustong sabihin na ayaw nyo masabi online. Kayo na lang din magsabihin ng mga cancel na bagay, di ba? Ayun. Basta walang spy sa friends. Mamaya may screenshot ilabas Walang maglalabas ng screenshot. Ganun. Ayun. Biglang may mag-post. Sabi ni ganito, ganyan. Ay, katoksikan. Sa akin, tapos ka na ba, Panda? Yeah, I'm good. Hindi, sa akin kasi, iniisip ko din, siguro balikan, before kayo umabot sa social media detox, ito lang tumatakbo sa isip ko, before tayo umabot sa social media detox, balikan mo, ano bang yung purpose ng social media mo? Bakit ka nga ba gumawa ng social media in the first place? Kasi ako iniisip ko, hindi naman para makakuha ako ng negativity nung gumawa ako ng social media eh. It's because gusto ko makakonect with people na para easily makausap ko sila. Kasi nung unang beses kong ginawa yung FB, yung unang beses kong ginawa yung FB is para madaling kausap yung mga classmate ko nung college noon. If may mga assignments, may mga homeworks, may yung mga thesis na yan, no? So yun yung una. And family and relatives na nasa malalayo na na makareconnect ka, 'di ba? On my ex kasi initially I made that to connect people then with same struggle. Diba? Magkaroon ako na I know for the fact na may community kami with the ganon, 'di ba? Na may isang community kami na you can connect with people and then mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Siguro kung halimbawang mapunta ka doon sa goal or yung objective mo on why you use social media, positive vibes lang. Or siguro, ang magiging burden or magiging detox mo nun is kapag na-overwhelm ka na din doon sa mga certain topics na pinag-uusapan nyo. Ayaw kausap tong relative ko. Ano mo muna, mute ka muna sa akin, cancel ka muna, ganyan-ganyan. Ay,
parang ang bigat na, ang toxic naman itong kausap ko within my community. Doon, kumbaga, balik ka doon sa objective mo. Why you use yung social media? And then, siguro, dadating na you have to social media detox kasi kailangan mo din ilayo yung sarili mo and hanapin mo, pamaya na masyado ka nang invested doon, di mo na kayanin yung persona mo yung, kasi minsan yung persona mo doon sa social media, naiiba mo hindi na ikaw. So, you have to do your social media detox. Ako kasi, games, number 1, nawala lang din kasi yung nawala lang din kasi yung mga website ko kung saan ako nagbabasa ng manga. Ayoko na din muna balikan kasi hindi na kaya ng oras ko. Dati kasi ganun dati talaga pag nagsabi ka ng may bagong episode or may bagong chapter na ganyan, mababasa mo talaga siya. So, marami din kasing platform online na hindi lang siya for social media. So, games, manga. Kasi kung hindi mo talaga maiwasan na nandun ka sa online yun yung mga pwede mong alternative. Alala ko nun, may mga online games na mga simple lang, yung mga riddles, personality tests, that would take some time off din and maeengganyo ka din, mga ganyan. And kung ilalabas ko naman yung sarili ko sa online, yan siguro nakikita mo ko nagbubuhat, natakbo, and meeting you guys, mga tropa, kaibigan na pwedeng makausap. Yun talaga. Siguro, i-dissociate mo yung sarili mo dun sa kaunong katoksikan yung meron dun sa social media na nakita mo. Labas ka. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. Maganda yung nasabi mo kanina, Tonyo, na kailangan mong balikan kung bakit ka ba nag-create ng account dun sa social account na yon or social media account na yon. Because sa umpisa, syempre, curious ka, nakikiuso ka. Later on, ma-realize mo na pwede siya talaga magkaroon ng specific purpose para sa'yo. Yes. Sa akin, siguro si-share ko na lang. Ang Facebook, primarily, is to connect with people na hindi mo na masyadong nakakita in person. Like classmates, relatives, etc. Naisip ko, kung yun yung naging purpose ko sa Facebook and if ever, yun pa rin yung goal ko ngayon, then, it would mean na kapag ang nakikita ko online ay hindi na mga updates from my friends and relatives na gusto kong makakonect, then it's not serving its purpose anymore. So, pwede siguro na yung friends tab lang muna talaga yung tingnan ko kahit na mas boring yon, no? On the other hand, may Twitter ako kasi gusto kong nakakabasa ng mga opinion ng mga tao. Kasi sa Twitter, iba yung level ng pagiging opinionated ng mga tao. Kasi feeling nila, dahil napaka-fleeting, yung Twitter kasi dati chronological, tapos napaka-fleeting. Pag mayroon kang tinweet, give it a few hours, hindi na siya mababasa ng mga followers mo kasi natabunan na siya. Pero kasi ngayon, si Twitter, meron na siyang FYP. Yung mga na-post mo kahapon, nung 2 days ago, lumalabas pa rin siya sa mga followers mo. Tapos pag naging trending siya, ilalabas pa talaga siya sa mga kahit sa hindi mo followers. So, dati, kaya din nagkaroon ng maraming opinionated na tao sa Twitter is because meron kang ganong advantage na kapag meron ka mang nasabi na regrettable, hindi mo kailangan masyado mag-worry kasi matatabunan na yan. But now, hindi siya ganon kadali matabunan. But the personality of people on Twitter na-retain yung pagiging opinionated niya. So ako, I mainly open...
And then, add ko lang doon sa Twitter mo. Sa Twitter din yata kasi nagsimula nung lumabas siya, yung mga alters, yung they can mask yung personality nila. Unlike kasi Yes. sa FB, nung unang lumabas yan, relatives mo yan friends mo yan Yes. doon Twitter, kaya naging opinionated din siguro yung mga tao. Kasi nga, hindi naman ako kilala ng mga to, wala nakalagay na, hindi naman hiningi hindi naman hinihingi ko saan ako nakatira. Unlike yata sa diba, sa FB noon, pag gagawa ka na account, first name talaga, ganyan. Yan. Tapos, kumbaga parang mabait pa yung mga tao nun to answer those question Wala pang, hindi pa din uso masyado yung identity theft, or pwede mo baguhin yung persona mo, mga ganyan. I think sa X nagsimula. Kasi sa Facebook, kasi nagfi-friend request ka. So, hindi ka i-add as friend kung hindi ka kilala. Sa Twitter kasi, follow lang yan. So, kahit na itlog lang yung account mo, yun yung term ng newbie, basta magpa-follow ka lang ng mga gusto mong i-follow, magpa-follow mo sila. And tama yan yung mga fandoms, no? Talaga nagkikreate sila ng alter account sa Twitter nun kasi they want to express opinion na ayaw nilang malaman na sila. Lalo na nga yung mga, nung nauso yung mga K-pop idol fandoms, no, na nagkikipag-away ka sa mga fans ng ibang K-pop group and all. Idol groups, idol groups. So, from there, doon nauso yung concept ng alter, but even before that, may mga fake, quote-unquote, fake accounts na rin talaga sa Twitter na ang main purpose is not really to troll, kasi ngayon it can also be used to troll, but dati is to express yung mga opinion mo na ayaw mong ma-connect sa'yo, no? Or ayaw mong malaman ng mga tao na yun yung opinion mo. So, yun, ang Twitter sa akin, it's for me to know kung ano yung iniisip ng mga tao, ano yung trending, and on that part, mas madalas ako na mag-detox dahil kapag hindi ko gusto yung current topics ng mga opinion na lumalabas sa akin or na-overwhelm na ako, yan, hindi ko siya masyadong sinicheck. TikTok ko for entertainment. Kaya nandun yung mga comedians, nandun talaga sila. Ang ayoko lang sa TikTok lately, parang every 2 or 3 posts na nasuscroll ko, nagbebenta. So, may sponsored. Oo. Sponsored. Yung basta nagla-livestream na, alam mo yun, nag-yellow basket, no? So, yun lang yung hindi ko na medyo gusto sa TikTok in recent months, no? I think important na alam nyo or alam mo yung purpose ng bawat social network sa'yo. Yes. Para pag nalalayo na siya dun sa purpose niya or hindi niya na nagagawa yung goal niya para sa'yo, it's time to step back and reassess. Pagdating sa social media use na lang siguro, as we go towards the end, meron bang number of hours dapat na nagsispend ka sa social media? Meron bang ganyan? Kasi may mga kilala ko, minomonitor nila yung number of hours nila online. Is that something that you should monitor? Titignan ko tuloy yung cellphone ko. Meron bang dito? Gano'ng katagal ang oras? Sa Android ba meron? Hindi ko lang alam sa Android. Pero sa... Hindi ko alam sa Android Screen time. Screen time. So ano yung app? See all activity. Wala, kasi yung iPhone ko may games So mahaba yung games niya. Oo. Oo, pang games may categories pa siya. Show categories. Games, social, and creativity. Anyway. Pero meron kang daily average. Ang average ko ay 52 minutes. Ang baba. Sa'yo ba, Panda? Ano yung daily average mo na screen time? Wala sa Android. Teka lang. Check baka today pa lang yan. 52 minutes. Baka today nga lang to. Day nga. Dapat week.
Oo. Week pa lang. Average ko per week is 2 hours and 27 minutes. Oh, okay. Oh. Yan. Ba, kasi ang tagal mag-games, puro games. Oo. Tapos work phone pa yung iPhone. So, buksan mo din talaga yung Viber. Mga ganyan. Yeah. Ako ang screen time ko sa ang screen time ko sa phone, ang screen time ko sa phone 6 hours, no? Oh. But kasi ginagamit ko sa work yung phone ko. In fact, nung tinignan ko yung apps na madalas, number 1 din yung games, no? Ang number 2 ko was email. So, kasi email, trabaho. Work-related. Work-related. Tapos, ang pinaka malaki kong gamit na social media is Facebook. Tapos, Twitter na. So, yung Facebook ko, ang average ko per day, 68 minutes. So, almost 1 hour every day ako nasa Facebook. On my phone. Kasi, mas madalas ko din gamit yung laptop ko. And syempre, iba yung metrics ng paggamit sa laptop kaysa sa phone. Sa akin, games. games umabot ng average around 3 hours 30 minutes ganun per per day. Grabe. Pero social media TikTok ako naman sa TikTok naman ako. So around mga almost 2 hours. Okay. Pero kasi mostly din kasi nasa laptop ako, so parang hindi rin to accurate kasi wala ako nasa harap ng laptop eh. So yeah. Doon sa original question, ilang hours ba dapat ang inisi-spend mo on social media, and is there a healthy amount ba, do you think? Ano bang opinion nyo dyan? Siguro may mga study na regarding dyan. Kaya siguro makikita natin yan. Pero personally sa akin, as long as you're functional or functioning naman while using your social media, okay lang. Siguro disturbing na siya kung halimbawang kinain ka na ng social media, then yung mga duties mo is hindi mo nagagawa. So for example, let's say na halimbawa walang work, nasa bahay lang. Yung halimbawa, lumipas na yung isang araw, di ka pa nakakaligo or hindi ka pa nakakain or kung ano man, halimbawa, after 8 hours na mahigit and nandun ka pa din. Or, kasi it would take only siguro mga 20-30 minutes na ma-browse mo na lahat ng kailangan mo mabasa sa Facebook. Minsan yung TikTok, umiikot din. Nakita mo na yung mga reels na to, mga ganyan. So, less than an hour or basta hindi, as long as you're functioning pa naman. Kasi kung medyo dysfunctional na and then may mix of social media because of the social media, kaya ka dysfunctional, I think kailangan mo na magpa-consult, magpa-check. Baka, kasi it can be a form of addiction din. Kung halimbawang ganon, diba? Pwedeng hindi siya drug use or abuse, pero kung ano man yung meron ka. Say addiction, actually addiction is parang diversional activities of a deeper problem lang din. Siguro ganun. So, walang oras for me as long as you're functional pa. Ako, actually, nagtitingin ako ngayon sa titingin ako ng... Nag-search ka? Kung meron na bang nag-search ako. Para sa kasi dito, it's usually around 2 to 3 hours a day would be the standard amount of a healthy online stuff. Pero ako kasi parang for me, tapusin mo muna lahat ng I agree with what you said kasi hindi talaga sasabihin ko na before ka mag-spend ng time sa social media, finish all the things that you need to do first as a human being, ganun. Like, you errands, tapusin mo na errands, tapusin mo na work. And then, if you have spare time, pwede ka mag social media. Pero, I remember na may sinabi ka kanina na medyo na-peak din yung interest ko. Yung sinabi mo, Tonya, na addiction siya. Ako naman, psychologically, on the psychological side of things naman, naisip ko naman siya as when people tend to be always online, it's not an addiction per se. I would say it's more of escapism.
sa reality. Kasi it means na mas may buhay sila online than in real life. Like, mas may social connection sila with people online, with people they don't know personally. Kasi may ganun eh. Kasi not everyone would have this linear thinking na dapat mas marami kang friends in real life than online. Meron naman kasing tao na socially awkward in person na they can be more they can be more real when they're online, when they have their online persona kasi wala nang pumipigil sa kanila, wala nang physical barrier na pumipigil sa kanila to be who they want to be. So it would na lang siguro I would say it would differ na lang sa situation mo kung paano ka as a person, if you're extroverted or introverted, if you prefer talking to people online or if you want a more intimate physical connection like sa yung mga face-to-face conversation, ganyan-ganyan. So, that would depend na lang sa tao. So pag sinabi mo ano ba yung healthy number of hours for social media, madaming factors yung consider mo. Kasi mamaya, kaya naman sila palaging naka-social media is because that's their work. Diba? Like, ikaw, tayong dalawa. Like, ako, VA, so mostly online ako. Ikaw din naman fit. So, I don't know, parang it's hard to give a specific range. It would just depend on what lifestyle the person has. Doon mo na lang siguro i-gauge kung healthy ba yung social media presence or yung time niya online or not. So, yeah. Yun lang for me. Napakalaking bagay yung self-awareness, no? Again, kailangan alam mo yung purpose mo, bakit ka nag-go online on that social media platform, no? So, intentional dapat yung pag-scroll mo. And kapag iba na yung ginagawa mo from your original intention, tapos apektado na rin yung dapat ginagawa mo, hindi ka na nakakapagtrabaho, nakalimutan mo ng kumain dahil nag-doom scroll ka na, di ba? But also, kapag napapansin mo, nagiging negative na yung effect sa'yo sa emotional, no? Na medyo tumataas yung galit mo, alam mo yun, medyo umiinit yung ulo mo, naiinis ka. Palagi kang galit. Oo, di ba? Kasi okay lang naman na maramdaman yun na mainis ka or magalit ka. Pero kung nag-escalate siya kasi dagdag ng dagdag dahil sa dami nung nakikita mo, di ba? So, I think it's time to step back and alam mo yun, cool down, I would say. Kasi hindi siya healthy na ma-overwhelm ka. Malaking bagay talaga yung self-awareness para alam mo kung nasusobrahan ka na dun sa social media use mo at baka kailangan mo na nga mag-detox or at least social media break. So, I agree na mahirap magbigay ng specific number of hours, but it's really about having that purpose, self-awareness, self-check, and dun ko na-appreciate yung may timer. Ako kasi personally, kasi may tendency kasi ako, since I work online, na kapag medyo na-overwhelm naman ako dun sa ginagawa ko na work, mag-check nga muna ako sandali sa Twitter. Usually, nagta-timer ako na 10 minutes. Kasi pag hindi ko binigyan yung sarili ko ng timer, hindi ko mapapansin, 30 minutes na pala, almost an hour na pala ako nagsuscroll na hindi ko pa masyadong masasabi na doom scrolling eh. Kasi okay pa yung nababasa ko eh, pero isang oras na siya. But supposedly, break lang siya. So, meron akong timer consciously na kapag nag-ring siya, kahit na nasa gitna ako ng something na medyo engaging na conversation, tatapusin ko lang kung ano yung binabasa ko at that moment. Tapos, pag talagang gusto kong balikan, ibu-bookmark ko. But most of the time,
na-train ko na yung sarili ko na i-let go na, okay na ako. Alam mo yun? Lalo na kapag, pwede na to. Kasi usually naman ang nasusundan ko, kunwari, conversations about a TV series or a movie na nagustuhan ko. Di ba? So, medyo may rabbit hole ako dun sa TV series na yon, but tapos na yung social media time ko, kailangan ko na bumalik sa work, nalilet go ko naman siya. No? So, but syempre kung chismis, away ng mga tao, ibu-bookmark natin yun kasi kailangan natin balikan kung ano mangyayari. No? Oo. But para sa akin, siguro, yun na lang yung last na question ko. No? Ano ba yung tips natin for healthy use of social media? And sa akin, ang naging effective is to be intentional and always have self-awareness kung nabibigay pa ba niya yung original intention mo. Sa akin, firstly, yung social media is ginawa to look for the positive things din naman. No, to connect people nga, no, kaya nga siya initially ginawa para mabilis yung mga messages. Kung for entertainment purpose naman yung purpose mo kung bakit ka may social media is tignan mo lang yung mga gusto mo, yung mga positive things lang. If something is bothering you and you can let it go nga naman, pwede mo naman scroll up or lagpasan, do so. Kung hindi ka naman magiging affected para iwas na din yun sa toxic inside you. Diba? Kung hindi talaga mapigilan, 1 or 2 of your opinions can suffice naman. Tapos kung magre-rebut pa or ramdam mo na kinukuha na lang yung attention mo, kaya sila nagre-reply or nagre-response, yun, siguro check. Papatulan ko ba to? Will it matter kapag pinatulan ko siya for my next 5 days, 10 days, 10 years? Kung hindi na, pwede ka muna magpahinga. Balikan mo na lang sa susunod. Siguro yun. Actually, I like what both of you said. So, makikipigibak na lang din ako doon. So, una, be purposeful of how you use social media. Also, try to avoid engaging in hateful contents or spreading hate when using social media. Kasi ang dami na ngayon, ang dami ng trolls na parang they just go online just to annoy people. Tapos, pag nag-engage, palalakihin lang nila for no reason just because they want to. So, next is find contents that would help you grow and learn. Kasi yun naman talaga ang purpose ng social media before. Diba? Like, andun siya for you to connect, to meet people, and then to learn mga bagay na dati parang sa libro mo lang makikita. Ngayon, pwede mo na siyang makita online, mga tutorials, like how to bake, how to do this, how to do that, diba, ganyan. Yung mga online tutorials. So, yun. Tapos lastly, opinions are valid online. It is. Pero, let's just be mindful of how we present our opinions. Yun lang yun. Yun lang yung pinaka-take ko sa social media is we can share our opinions but make sure that we present it in a way that's respectful of others. Dapat we just try to make things better. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.